Pagkakaroon naman po ng malayang kalakalan sa pagitan ng mga bansa sa Asia-Pacific region ang pangunahing adhikain ng APEC. Ngayong taon, layo ng APEC na palakasin at tulungan ang maliliit na negosyo na makipagsabayan naman sa pandaigdigang merkado. Ang mainit na balita, hatid ni Maris Umali. Taong 1989 itinatag ang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC na binubuo ng 12 founding members. Kabilang dyan ang Australia, Brunei Darussalam, Indonesia, Japan, South Korea, gayon din ang Malaysia, New Zealand, Singapore, Thailand, Canada, Amerika at ang Pilipinas. Nagsimula ito bilang taunang pagpupulong ng mga foreign at trade minister para patatagin ang ugnayan at palakasin ang mga kondisyong pang-ekonomiya ng mga estado sa Asia-Pacific region. Sa paglipas ng mga taon, dumami pa ang mga member economy ng APEC, napabilang na rin ang China, Hong Kong, Chinese Taipei, Mexico, Papua New Guinea, Chile, Vietnam, Peru at Russia. Sa kabuuan, 21 na ang mga miyembro na itinuturing na pinakamataas at pinakamaimpluwensyang economic forum sa Asia-Pacific. Ang mga APEC member economy ang bumubuo ng 47% ng pandaigdigang kalakalan at 57% ng global gross domestic product. Isa sa mga pangmatagalang layunin ng APEC ang pagkakaroon ng free trade o malayang kalakalan sa pagitan ng mga miyembro nito. Dito sa Pilipinas, 9 sa 10 pangunahing trading partners ng bansa ay mga APEC member. Katumbas yan ng 80% ng kabuuang external trade ng bansa noong 2014. Umabot din sa mahigit 52 bilyon dolyar o katumbas ng halos 2.5 trilyong piso ang kabuuang halaga ng exports ng bansa sa mga kasamahan nito sa APEC. Taong 1996 huling nag-host ng APEC Summit ang Pilipinas na idinao sa Subic Bay, Zambales. Ngayong taon, 10 bilyong piso ang ginastos ng Pilipinas para sa buong taong pag-host ng APEC na may temang Building Inclusive Economies, Building a Better World. Layo nitong palakasin ang maliliit na negosyo para makipagsabayan sa pandaigdigang kalakalan. Makikisa sa pagtitipon ng 20 iba pang member economies. Nakakatawanin ng mga bigating pinuno sa APEC Economic Leaders Meeting bukas at sa Huwebes. Kabilang na riyan ang tatlong may pinakamalaking ekonomiya sa buong mundo base sa kanilang GDP noong 2014, ang Amerika, China at Japan. Pati na ang ilang miyembro ng ASEAN at ilan sa pinakamalalaking pinagkunan ng Pilipinas na Official Development Assistance noong 2014. Tanging mga usapang negosyo at pa-ekonomiya lang ang pwedeng pag-usapan sa leaders meeting. Kaya mga ekonomiya at hindi bansa ang tawag sa mga miyembro ng APEC. Isinusulong din ang pagkakapantay-pantay at sabayang pag-unlad, kaya walang watawat na pwedeng itaas o ihilera sa Roxas Boulevard. Bukod sa leaders meeting, posible rin magkaroon ng bilateral talks sa pagitan ni Pangulong Noynoy Aquino at iba pang leader. Pero bukod sa mga usaping pang-ekonomiya, marami rin ang nagtatanong kung mauungkat ang usapin tungkol sa terorismo kasunod ng mga pag-atake sa Paris, France. APEC naman, kino-cover nito lahat ng bagay na maaaring makaapekto sa trade and investments. Kung ating gugunitin noong 2001, kinover din ng APEC ang issue ng terrorism. Anything is possible, no? The world's changing. That's why our focus this year is on inclusion. We need to include everybody in prosperity. Maris Umali, GMA News.